EMF 3D ground scan. Okay, our test sample is the metal steel drum. And I'll be doing the 3 shots or 3 scan on the same area. Okay, let's begin. This is our first shot. Okay, end of the first shot. Okay, this is the start of the second shot. Okay, end of the second shot. This is the start of the third shot. Lastly, end of the third shot. Okay mga ka-TH, just a continuation. Um, let's analyze the scan results ng ating EMF 3D scanner. So, ito yung ating field. And then meron tayong metal steel drum. Ito yung test object natin. So, let's assume this is the anomaly. And then we have 10 by 5. Ito yung area natin. Ito yung grid, 10 by 5 yung sukat. Separation ng per mark is 50 cm. So, ito yung magiging test area. And then, previously, we conducted 3 shots or 3 scans. So, ito yun. First shot, second, and third. Okay, then let's analyze the 3 shots.
So dito, meron tayong values. Ito yung mga values. So ito yung sa first shot na anomaly. Sa second shot, ito yung second anomaly. Sa third shot, ito yung third anomaly. So take note that all the anomalies are on the left side of the area. So nasa left side ng area. And then ito yung highest value dito sa anomaly, dito sa first anomaly. And then sa second anomaly, ito yung highest value, negative 4.8. Ito yung negative 4.56 sa first shot. Second shot, negative 4.8. Sa third shot, so the highest value is negative 5.88, pero meron tayong 4.8, tatlong 4.8. So ito yung mako-consider natin as highest value since mas marami yung 4.8. So again, take note that all the three anomalies are on the left side ng ating test area. Ito yung test area, yung 10 by 5. Yan. So check naman natin yung sa software. So check natin yung per shot. So sa per shot, ito yun. Ito yung negative 4.56. Tapos check natin yung depth nung per shot. Display depth, just click on, and then okay. Tapos yung kaninang values, magiging centimeter na yung ano niya, unit. So 197.37. Ito yon, 197.37. Ayan yung centimeter or 1.9 meters. 197.37 centimeter or 1.97 meters. So ayan yung depth ng anomaly or nung ating metal steel drum. So punta tayo din sa second shot. Sa second shot, so meron tayong dalawang 4.8 yung naka-diagonal. Ito, 4.8, negative 4.8 na highest values. So kunin natin yung depth. Display depth on, and then okay. So yung depth niya is 187.5. 187.5. So dalawa yung 187.5. Bali 1.8 meters. So kung babalikan natin yung ito, so approximately 2 meters yung 1.8750 centimeter or 1.87 meters. Ito yun. From top to top hole. Ito yung distance. 2 meters. Ayan yun. Depth ng hole. So ito yung hole. Yung depth niya is ayan, 2 meters or 1.8 approximate dun sa software. Then check naman natin yung third shot. Sa third shot, so tatlong negative 4.8 or 4.8. Ito yun. Ito, 4.8, 4.8, 4.8. Ayan yung highest value. So, hanapin natin yung depth niya. Click on dun sa display depth and then okay.
So yung depth niya is, so same lang, 1.8 meters or 187.5 centimeter. So kanina, 4.8, ayan yung values reading ng ating EMF scanner. Reading yan nung, or ayan yung pinaka reflected signal niya. Reading niya is 4.8, negative 4.8. And then kapag sinelect naman natin to sa software, naka-on yung display depth, papakita niya is mapapalitan ng 187.5 centimeter. Ayun yung depth, centimeter yung unit. Dito sa scan result natin na negative 4.8, kapag naka-disable yung depth, ayan naman yung reading ng EMF scanner, negative 4.8. So, paano natin malalaman if the result is a real target or positive yung site? So, una, dapat pag mag-scan, at least two shots, two or more, recommended 2 or more shots. So, yung ginawa natin is 3 shots lang. Dun sa 3 shots natin, kung i-analyze natin, so halos pare-pareha sila ng results. Though not exactly the same, pero yung outcome niya is halos kaparehas. So mapapansin nyo, yung 2 out of 3, ito yung shot number 2 and 3. So halos similar yung shot number 2 and 3. So pareha sila ng results. So ganun yung pag-analyze kung paano ma-determine kung real target or not a real target. So ayun nga, dapat the same yung results or outcome ng ating or output ng ating scan results. And also sa EMF 3D scanner, na-discuss ko na to dun sa aking YouTube channel, na kapag EMF 3D scanner, hindi siya nagbe-base dun sa color. Kasi yung ibang scanner, kapag red is metal, kapag blue, void or tunnel. Sa EMF 3D, hindi siya nagde-depend sa kulay. Kasi kung sa ibang scanner is, ayun nga, kapag red is metal, kapag blue is void. Sa EMF is iba. So, pwedeng, kapag blue is metal pa rin. Kapag red, pwedeng metal din. So, hindi siya nagde-depend sa color if metals or non-metals. So, ang EMF, ang titingnan dito is yung anomaly. And then, based on the results, sa maraming shots, dun mo mako-compare yung if positive or negative, or if real or not a real target. So, ayun nga, kapag kaparehas yung results, so, masasabi natin na merong anomaly dun sa scan results natin. So ganun yung pag-a-analyze ng EMF 3D scanner. So ang tinitingnan natin is yung anomaly. So kapag pare-parehas, meaning positive yung results, or merong real target tayong scan. Pakita ko lang yung 2D, 3D, at saka yung volume na features ng EMF 3D scanner. So, yung software niya is TEM 3D Plotter. So, select lang natin yun sa ating phone app. Click ko lang.
And then select library. So ito yung first scan natin. So itong view na to, ito yung 2D or 2D dimensional nung output natin sa first shot. So sa 3D naman, ito yung 3D niya. 3D output. So again, ito yung anomaly. Tapos pag iti-3D lang, so swipe nyo lang yung phone para makita nyo yung 3D view. And then, ito naman yung kapag re-reset mo lang sa original na 2D. Yan. Tapos, sa software, pwede mo rin makita yung volume. Sabihin, makikita mo yung shape ng target. So, dito sa per shot, pag tinignan natin yung per shot, so medyo hindi klaro yung target. So, maliit lang yung, mapapansin nyo, maliit lang yung blue. Tapos halos two-dimensional lang yung figure niya. So yun yung shot number 1. Sa shot number 2, punta tayo sa shot number 2. So since 2 out of 3, so yung positive results natin is yung shot number 2 and 3. So pakita ko yung real target sa shot number 2. So kanina sa shot number 1, hindi pa siya mako-consider na real target. Kasi nga siya lang yung kakaiba dun sa from the 3 results. So punta tayo sa scan number 2. So ito yung real target kasi meron siyang katulad which is yung scan number 3 mamaya. So shot number 2, ito yung volume niya. So ito yung top ng sa top view. Top view. Tapos ito naman yung ayun yung drum, yung kulay blue. So ayun yung shape niya. So meron siyang shape compared dun sa shot number 1. So meaning positive or real target itong shot number 2 natin since meron siyang magandang figure or shape or volume. So again, ito yung top view. So ayan yung parang topsoil natin. Tapos sa ilalim ng lupa, ito yun. Yung kulay blue. Ayan yung drum. Nasa part or left side ng ating area. Yung area itong top view, yung box. Tapos pag tingnan natin yung ilalim or underground, ayun yung drum. So naka siya. Nasa ilalim or underground. Yung metal steel drum, color blue. And then, check naman natin yung third shot. So since may kaparehas yung third shot, which is yung second shot na results. So positive din yung shot number 3. So ayan yung shot number 3. Pag check natin yung volume, so ayan yung topsoil, yung top view, yung lupa. Tapos sa ilalim or underground, ito yung metal steel drum, yung color blue. Ayan yung response niya, color blue. Again, ito yung top view or topsoil. Ito yung underground. Ayan. Ayan yung metal steel drum, yung blue. So, ayan yung volume feature ng EMF 3D software natin. So,
mapapansin natin na kapag real target, meron siyang shape close to the real target. So kagaya nito, yung shape niya is close to the shape of a metal steel drum. So kaya makakonsider natin na real target. Same nung shot number 2. Ang shape niya halos ganito din. Compared sa, balikan natin yung shot number 1. So shot number 1, kung titingnan niyo yung output niya, so halos wala siyang shape. Halos two-dimensional lang yung color blue na anomaly. Halos wala siyang shape. Flat lang. So meaning, hindi siya real target. Kaya 2 out of 3 yung mo-consider natin na positive or real target. So, ayun lang. Thanks for watching.